Eto na, mga kababayan. Ano nga ba yan, Ken? Ito po, mga kababayan, yung tatalakayin natin. Senator Risa Hontiveros, no? Paiimbestigahan na ang 2016 at 2022 ng mga diskaya. Nako po, halaka. Halaka, patay kayo dyan, ha? Nako, papayag kaya ang mga Duterte, mga kababayan? Papayag kaya ang mga Duterte na iimbestigahan itong 2016 hanggang 2022 na DPWH project ni Diskaya at kung sino ang mga nandito at konektado sa kanila. Patay kayo dyan. Sir Almond Lee, ayan, like, share, and subscribe po kayo. Bukas, mga kababayan, abangan natin ang pasabog sa ombudsman. Ang pasabog na hindi gustuhin ni Iyutman. Oo, so yun na nga, mga kababayan. So ito po, mga kababayan, buksan natin yung article na patungkol dito kay Senator Risa Hontiveros. Ayan, ito po, mga kababayan. Ayan. Ayan po, mga kababayan, si Senator Risa Hontiveros, ang 2016 at 2022 ay nais na imbestigahan. Dapat na silang sumunod sa halos 4 na buwan na utos ng Senado na ibigay ang record ng project nila mula 2016 hanggang 2022. Sabi ni Senator Risa Hontiveros kahapon, January 19, 2026 sa hearing sa Blue Ribbon Committee. Nako po, eto na, mga kababayan. Basahin ko lang po sa Pilipinas Today News. Ayan na, Diskaya, Risa Hontiveros. Iginiit ni Senator Risa Hontiveros na upang maipakita ng mag-asawang kontratista na sina Sara at Curly Diskaya na nais nilang ilahad ang kanilang nalalaman kaugnay sa flood control scam, ay dapat na nilang sundin ang iniutos ng Senado sa kanila na ibigay ang records ng mga proyekto nila mula 2016 hanggang 2022. Ngayon, mga kababayan, September 25, 2025 pa yung order ng Senate Blue Ribbon Committee na i-turn over ang kanilang records at sabi ni Curly Diskaya noon under oath na susunod sila. Saad ni Risa Hontiveros sa ginaganap na pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee noong Lunes, Enero 19, kahapon. Ngayon, 2026 na at ipalook up na ang committee, wala pa rin isinusumite ang mga diskaya, dagdag ng senadora. Nako, mga kababayan. Hinihingi September 25, 2025 pa. January 2026 na. Ngayon, mga kababayan, mako-corner po dito ang mga Duterte. Kasi bakit? Kapag sinabi po nating 2016 to 2022, Administrasyong Duterte po yan. Dito natin malalaman kung sino, saan, sino. Ang tumanggap ng kickback, ang gumawa ng project, ang nagpaabot, ang nag-insert at nagbigay ng project sa kanila. 2016 hanggang 2022, patay mga DDS. Dito na masilip. Ngayon, mga kababayan, paano Ken kung hindi papayag ang mga diskaya at magtanggi-tanggihan at maghanap sila ng palusot? Ngayon, mga kababayan, kahit hindi man ibigay ng mga diskaya itong records nila mula 2016 hanggang 2022, nandyan na po ang Cabral Files. Nako po, mauungkat po yan. Mga kababayan. Yun nga lang, isa-isahin. Kasi sa Cabral Files, pangkalahatan yan eh. Pero ang kailangan talaga, mga kababayan, yung mga proyekto ng mga diskaya, di ba? Na, awag dito, tinatanggap nila kasi sila lang ang may record niyan. Kung saang lugar, saan sila nakabidding, saan sila nakakuha, saan nila ginawa, o may ginawa ba o wala, substandard ba o ghost project. Mga kababayan, ito po mag-umpisa na dito, ang panahon ni Digong. Dito na mag-iiyakan, naka-record naman galing mismo sa killer na magnanakaw. Siya, pumatay siya. Di ba? Ngayon, mga kababayan, eto na nga. Ano kayang reaksyon na naman ng mga DDS dito
na gustong buksan ni Risa Hontiveros. Buti wala si Robin dyan. Baka pag nandyan si Robin, sasabihin na naman niya, bakit 2016 na naman yan? 2022 na naman yan. Kaso nandyan na pero pinapatagal pa. Ang problema nga, ma'am, hindi nga pwedeng pilitin ng mga senador itong si Carly Diskaya kasi nakakulong na nga naman. 'Di ba? At sinabi nga nila nga Diskaya na never na daw silang makipagtulungan sa gobyerno patungkol dito sa kanilang mga nalalaman. Kung hindi pala nakipagtulungan, dapat pinagkukulong na to. Actually, mga kababayan, sabi nga ni Ping Lacson, si Bryce, si JP, si Henry Alcantara, at si Carly Diskaya ay may tsansa pa daw. Pero nagulat po ako na si Bryce, si JP, at si Henry Alcantara ay inaresto po kagabi kasabay sa pag-surrender ni Bong Revilla, no, sa Krami. 'Di ba? Oo, Ma'am Azinet, ayan, maraming salamat sa yung super chat. Lahat na yan ay itapon sa Area 51. Kaya nga para pamunuan ng mga alien yan doon sa Area 51. Tapos pabugahan mo ng yung usok, yung buga ng spaceship, 'di ba? Doon sila ilagay sa mismong puwet ng bugahan ng spaceship para maging pulbo sila. Naku mga kababayan, eto na nga. Eto na nga ang sinasabi ko mga kababayan na iimbestigahan na ni Risa Hontiveros itong 2016 at 2022 na mga Diskaya. Pero mga kababayan, kung naalala nyo po, sabi nga ni Senator Antonio Trillanes, nag-iimbestiga na din siya patungkol dyan kay Pulong. Nako. Basta sabi ko sa inyo mga kababayan, bukas may pasabog sa ombudsman. Hindi ko po pangalanan kung sino po ang pupunta ng ombudsman, pero meron akong clue. Tinatawag siyang iyutman. Tinatawag siyang iyutman. Ma'am Emma, hello po, and kay Sir Mario Cornel and kay Freddy Caturao. May galab shout out po. Diba? Tinatawag siyang iyutman. Kumusta, bukas ka na. Patay kang bata ka, bukas ka na. Bukas ka, kasuhan. Ay, diba? Patay kang bata ka sa ombudsman. Bukas si iyutman. Papatay kang bata ka, kasuhan ka doon sa ombudsman. Sabi ni Ma'am Sulita Estrada. Ayan. Wala namang nangyayari sa mga kaso. Araw-araw maraming binabayaran sa hearing. Actually, Ma'am Sulita Estrada, wala talagang mangyari dyan sa hearing sa Senado kasi hindi po yan korte. Ang aabangan natin, itong si Boying kung gumalaw. Yung hearing sa Senado, under investigation lang yan confirmation of charges, tapos investigation. Wala talaga yan dyan. Kasi hindi korte ang Senado. Ang abangan natin, itong si Boying sa ombudsman. Kasi kapag ka nagkaso ka direct sa ombudsman, mabilis. Kasi pag sa DOJ ka, sa korte, matagal Di ba? Nako, mga kababayan, kinakabahan ako. Meron kasi nag-message sa akin. Sabi, sinong sasama bukas? Sinong pupunta bukas sa ombudsman? Sabi ko, bakit? May pasabog. Sabi ko, alam ko na malapit siya kay Sabi ko, ganun ba? Oo, tapos sabi ko, si iyutman yan. Nangako pa naman yung dating senador na iimbestigahan niya si iyutman, tapos kakasuhan daw sa January. Baka sino ba yung nangako na magkaso ng January? Mga kababayan, sino ba yung nangako na magkaso sa January? Bukas, abangan. Yung mga media dyan, kung nanood sa akin, TV5, GMA, ano pa, CNN, Net25. Bukas, abangan ninyo, alas 9 ng umaga, sa ombudsman. Loka.
Mga kababayan. Ganun ang tawa ni Sarah eh. Ala, bukas, mga kababayan, nangako pa naman yung dating senador. Alaka. Naku, hindi na ako magtaka. Ala, ang bigat ng kaso. Grabe, tambak-tambak. Ha? Grabe, tambak-tambak. Kapal, ang dami. Ay, naku, sabi ko sa inyo, mga kababayan. Alam nyo, doon na naman, meron na naman maghihila-hila ng cart niyan or trolley. Kakargahan ng gatambak na ebidensya. Putang ina talaga. Nako, mga kababayan. Ala, bangal yung bukas. Ala, wala kong sinabi kung sino ha. Clue ko lang, Iyotman. Ala, Diyos ko, mga kababayan. Kaya, tulad nito, Risa Hontiveros, kakalkalin ang mga proyekto na tinanggap ni Diskaya mula 2016 hanggang 2022. Kasi mga kababayan, according sa investigation ni Senator Ping Lacson, kumuha po ang mga Diskaya ng umabot sa 207 billion pondo ng DPWH. Nag-umpisa po na lumakas ang kanilang pagtanggap ng proyekto mula 2017, 18, 19, 20 hanggang 2022. Pagdating ng 2025, medyo bumaba kasi doon na nasilip na nga ni PBBM itong mga ghost project. Nako, mga kababayan. Diyos ko. Ala, wait lang po ha, mga kababayan. Ano yan? Hoy. Kaya, naku, mga kababayan, isa lang ang aking masasabi. Isa lang ang aking masasabi. Abangan. Naku, papayag kaya ang mga Duterte dito sa gagawin ni Risa Hontiveros? Mga kababayan, dito natin malaman kung sino-sino. Naku. At saka, bukas sa ombudsman, ano to taga-US. Okay, sana naman mapunta na sa korte at para managot na ang dapat managot. Ma'am Sulita Estrada, meron na yan. Sunod-sunod na yan. Nakita niyo, si Bong Revilla nga, di ba? Kusang sumuko Si Bong Revilla, kusang sumurinder. Bakit? Huli na siya Naku, mga kababayan. Bigyan ko kayo ng clue. Bukas sa ombudsman, yung clue una, Iyotman. Ngayon, taga-Amerika siya, meron siyang pera na Area 51. Diba? Area 51. Taga-Amerika siya. Tapos doon siya nakatira sa Area 51B. Diba? Taga-Area 51B. Kung merong Area 51A, merong Area 51B. Ala ka! Matay kang bagets ka! Nako, di ka na makaiyot niyan sa bar. Hindi ka na makapunta ng bar niyan. Area 51B. Ala ka! Tapos District 1. Area 51B, District 1. Ala! Nakamatay ka! Ngayon, mga kababayan, syempre, sa ombudsman yan bukas. Ngayon, mga kababayan, siguro nakakuha na ng ebidensya, lahat-lahat na kasi ipa-file na